Gusto mo? Ikonsulta natin sa mga barahang tungkol sa inyong kasal? Hindi ko gustong nakikita ko. Ano ba naman dito? Pati ba naman dito sa bahay niya may pa-Bible na kayo ngayon? Diyan, masaya. Ibang klase yung Diyos. Ikaw nga dyan ang ayaw sa mga born again na yan. Mga prayer meeting at kung ano-ano pa. Hindi naman pala born again ang pinag-uusapan eh. Kung hindi si Jesus at hindi relihiyon. Basta iba ito. Jerry, halika na nga. Dumidilim na eh. Diyos daw nagsasalita dito. Ano? Si Jesus daw nagsasalita sa mga spiritistang yun. Talaga? Eh, yun ang sabi ni Maricar. Oo, Maricar. Talaga? Si Jesus yung nagsasalita dyan? Oo, sabi. Maniwala ka na nga eh. Kaya nga dyan pumupunta ang itay ko eh. Kaya lang nagkasakit siya ngayon. Si Jesus, ha? Believe. Kaya yung mga pinaggagawa ni tita dyan sa baba, baliwala yan dahil doon, Diyos ang kausap mo. Ang hindi ko naman maintindihan eh, kung bakit sa probinsya pa. Ay, probinsyano pa lang Diyos. Ang ano naman yung pagka-philosopher mo. Basta bukas makikita mo kung ano ibig ko sabihin. Uy, Tolits! Baka gusto mong sumama. Sana nga, pero kailangan ko mag-aaral eh. Ganun ka naman. Tsaka, para sa akin, kahit saan pwede akong makausapin ng Diyos. Huwag mo na sabing galawin yan eh. Uy, pag-spin away. Ayan na. Ikaw ay napili ko dahil sa tunay mong pananampalataya. I don't care, Maricar. Kahit sabihin mo pa na siya ang pinakamagaling na manghuhula sa buong mundo eh. Sino ba naman siya para magsabi na hindi dapat ituloy ang ating kasal? Sino pipiliin mo? Siya ako! Hindi ko alam. Walang pusong Diyos mo, pare. Kaya kahit Diyos man siya, wala akong pakialam. Kakalabanin ko siya! Hindi Diyos ang kalaban mo dito, Chong. Iba ang Diyos ko sa kinikilalang Diyos ni Maricar. Sigurado ka ba kaya ng Diyos mo to? Salamat, Panginoon. Maricar! Pinabayaan nilang pasukan sila ng espiritu dahil sa akala nila ang mga espiritong ito ay kaluluwa ng mga taong namatay na o dili kaya'y mga kinikilala nilang Diyos o mga santo kaya. Ngunit ang mga espiritong ito ay napapanggap lamang sa katotohanan, mga demonyo sila. Kaya huwag nating kalimutan na ang Espiritu ng Diyos na nasa atin ay higit na makapangyarihan kaysa Espiritu na nasa sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo. Maricar!
Diyos ang kanyang sarili sa tao. Ganon siya. Kahit na sina Eva at Adan na nilikha niya, binigyan sila ng sariling pag-iisip upang pumili ng masama't mabuti. Ngunit dahil nga sa nagkasala sila, tayo man ay naging makasalanan din. At hindi tayo makakapunta sa langit o gumawa man tayo ng mga bagay na mabubuti. Dahil sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya tayong lahat ay mayroon na nakapataw na sentensya at yan ay kamatayan. Ibig niyo sabihin lahat tayo makasalanan. Ganun na nga. At tayong lahat ay pupunta sa impyerno. Yun ang tinatawag na ikalawang kamatayan. Pero dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos, gumawa siya ng sarili niyang kaparaanan para tayo maligtas. Yun ay kung gusto natin. Anong klaseng paraan? Jerry, sa bawat kasalanang ginagawa ng tao ay kasalanan sa Diyos at hindi natin kayang bayaran. Ngunit dahil sa laki ng pag-ibig sa atin ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. At sa kanya binuhos ang lahat ng kaparusahan at pagdurusa para lamang tayo maligtas. Kaya Jerry, kailang aminin natin na tayo makasalanan. Tanggapin natin siya na ating Panginoon at tagapagligtas. Hinugot sa dilim, ang puso ko'y hinugot sa dilim. Pag-asang kay tamis, lahat matitiis, pagkat